ang ilong. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga OFW diyan, magandang araw po sa inyo lahat. So ito po guys, reaksyonan lang ho natin ito yung mga pahayag ho ng mga nasa kabila. Hindi mo alam kung ano ba to, mali o talagang ganito sila mag-post mga kababayan. So ito, tingnan niyo to mga kababayan. Gusto na natin pakitaan din doon ng mga proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos na natatapos sa loob ng kanyang 3 years, mga kababayan, na panunungkulan dito sa bansa natin. Eto, sabi kasi niya, nakatatlong termino na si PBBM, wala pa rin proyektong nagagawa. Sabi niya, nakatatlong termino, baka 3 taon. Nagkamali lang siguro, atat na makapanira, baka siya atat na silang siraan ng ating PBBM, no? Hindi na nila naisip yung kanilang ipopost, mga kababayan, na mali pala, no? Pero nyo, 3 termino. Termino, hindi kasi medyo umatong na po yung nakasulat sa pero termino yan. 3 termino. So, ibang termino at iba yung taon, kung ilang taon na siya nanunungkulan. Ganun dapat. Pero siyempre siguro understood na rin ng iba kasi mga details, alam niyo naman mga kababayan, kahit fake news nga, paniniwalaan nila eh. Kahit alam na nila sa sarili nila na mali, paniwalaan pa rin nila yung mga kababayan. Kahit nilatag mo ng ebidensya, paniwalaan pa rin nila. No? So ito, ang sabi niya kasi 3 taon na daw si PBBM o 3 termino, sabi niya, wala pa rin daw proyekto si PBBM na natatapos. Mga kababayan, sabi niya. Okay, so pakita ko lang, mga kababayan. Ayan. Malabon City, pabahay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo. Di ba tapos na, mga kababayan? So, meron pa siguro pa konti na hindi pa tapos, pero tingnan nyo naman. Di ba? Napakaganda ng pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Sa Malabon yan. Ha? Ang kinagandahan lang ho sa pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kasi malapit lang siya sa Maynila, mga kababayan. Saka tingnan nyo, hindi ho sa gitna ng bundok ang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Titirahan talaga ng mga tao yan, mga kababayan, kasi hindi ho yan nasa bundok, hindi nasa gilid ng bundok. Hindi katulad ng pabahay ng PAS admin, kaya walang tumitira, mga kababayan, nasa gilid ho ng bundok at napakalayo sa Maynila. Sino kaya ang titira doon, mga kababayan? Eto, tingnan nyo, mga kababayan, napalibutan yan ng mga bahay. Napalibutan po ng mga bahay, mga kababayan. Tingnan nyo. Diba? Nasa gitna po yung pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo, mga kababayan. Ganyan ho ang ating Pangulo. Hindi nagpapabahay doon sa mga bundok, sa gilid ng bundok. Kasi walang titira doon. Lalo-lalo na, kung ang trabaho mo dito sa Maynila, pupunta ka pa doon, iiwanan mo ba ang pamilya mo doon? Na tumira doon, tapos dito ka magtatrabaho sa Maynila? Hindi ho yan, mga kababayan. Kahit ako, hindi ko iiwanan yung pamilya ko doon. Mga kababayan. Kung nasa gilid kayo ng bundok. Diba? Uwi ko na lang ng probinsya. Dami ko pang pamilya doon. So ito, maganda. Dahil style kondo ang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, meron kayo nababalitaan ngayon na yung mga pabahay ho ng PAS admin ay pinag-iiwanan na ho ng mga nakatira doon. Kasi nasa gilid ho lang siya ng bundok, mga kababayan, nasa gitna ng gubat eh. Tapos, ngayon, puro nakadamo. Puro na damo yung pabahay ho ng PAS admin, mga kababayan. Kung meron man nakatira, pero ilan na lang. Yung iba, nilayasan na, inalisan na. Yung simple, natatakot na yun. Nakikita natin doon, may mga damo na eh. Kasi, pag may mga ganun mga kababayan, tendency, meron mga ahas din eh. Diba? Hindi lang ho sa gobyerno natin may ahas, no? Hindi na pala sa gubat may ahas, pag sa gobyerno natin may ahas din. Diba? Tinatangka nilang agawin ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ano? Yun. May ahas sa gobyerno na gustong agawin ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan. Ayun ha. Proyekto ho yan. Kuya, ito. Pinakita ko ito sa iyo para makita mo ha.
Proyekto po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi mo sa loob ng tatlong termino ng ating Pangulo, tatlong tatlong termino ng ating Pangulo, ibig 18 years pala, 18 years kasi 6 years lang pala yung presidente. So, 18 years yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng tatlong termino. Yun, sabi ni Kuya, no? So, ayun po mga kababayan. Ito po, mga kababayan, sa loob ng 3 taon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nakikita natin ang mga proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dam, sa Iloilo, Jaguar Dam. Doon naman sa Ilocos, meron din dam, malaking dam din yon. Meron ding solar irrigation. Marami hong proyektong ating Pangulong Bongbong Marcos na natapos. Mga kalsada sa Iloilo. 'Di ba? At hindi lang yan. Mga flood control project. Mindanao, Nueva Ecija, Pampanga, Iloilo. Kasi nga mga kababayan, ang ating Pangulo, siya ay nagtatrabaho sa buong Pilipinas, hindi lang ho kung saan siya nakatira, mga kababayan. Dala-dala niya ang bansang Pilipinas at lahat po yan pinapaganda niya. Hindi lang ho kung saan siya lumaki, kung saan siya nakatira. Hindi katulad ng mga past admin, di ba? Tapos ipagmamayabang ho ng mga didilis, mga monta kayo ng Davao, napakaganda dito. Bakit? Sa Davao lang ba nagpresidente? Yang amo nyo? Hindi ba sa buong Pilipinas? Bakit Davao lang ang pinapaganda? 'Di ba? Oh. Ganun naman eh. Yan ho, lagi ang pinagyayabang ho ng mga didilis, mga kababayan. Pumunta kayo ng Davao, napakaganda ng Davao. Bakit? Nagpresidente ba yung amo nyo para lang sa Davao? Para pagandahin lang ang Davao? Hindi ho ang buong Pilipinas? Hindi si PBBM lang pala ang pinakamagaling naging presidente ng bansang Pilipinas. Kasi, mga kababayan, lahat unity. Wala ho siyang iniiwan na lugar dito sa bansa natin. Kahit Bicol, Iloilo, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao ay dinadala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niya magkaisa tayong mga Pilipino. 'Di ba? Hindi magaling talaga ang ating presidente, mga kababayan. Oh, biruin nyo, siya, ano ho ang ginawa nila, mga kababayan? Gusto pa nga nila hatiin eh. 'Di ba? Gusto niya pa nga ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Separate na lang daw. Maghiwalay na lang daw tayo. Aba mga kababayan, hindi mo na ginalang yan. Ang mga bayani natin na ipinagtanggol ang bansang Pilipinas sa ganun. O hahatiin mo. Ano ang mangyayari yan? Luzon, Visayas, Mindanao yan. Ano ang mangyayari sa bansa natin? Magkawatak-watak. Para ano? Ano mo yung China doon? China na. Province of China ng Mindanao. Ganon. Diba? Kasi nga mga kababayan, makikita naman natin sa kanilang mga pananalita, no? Hindi ko lang kasi, ito ha mga kababayan ha, isipin nyo na maigi. Bakit nila sinisiraan si PBBM? Bakit ba, mga kababayan? Kasi, mga kababayan, kapag natanggal ang ating presidente, Bongbong Marcos, pag napatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi si ho, aakyat ho ang BP. Ngayon, yung sinasabi ho nila na si PBBM, sinisiraan daw si BP Sara Duterte. May narinig ba kayo? Paninira ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte. Wala ho tayong narinig na paninira galing ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte, mga kababayan. At number 1, mga kababayan, kapag napatalsik ba si Vice President Sara Duterte, bababa ba sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos para lang maging Vice President? Diba hindi, mga kababayan? Hindi bababa ang ating Pangulong Bongbong Marcos para lang doon sa posisyon ni VP Sara Duterte. Ngayon, sino ang may tension dyan, mga kababayan? Makikita natin.
Ang VP o ang presidente natin? Oh. At bakit nila ginagawa yung paninira na yan, mga kababayan, sa ating Pangulo? Doon lang ho mag-isip kayo, mga kababayan. Ha? Biruin nyo, ngayon lang ako nakarinig na tapos na ang kanyang termino, pero nangingialam pa ngayon sa administrasyon. Dahil ba hindi nyo nahawakan si Pangulong Bongbong Marcos? Eto mga kababayan, meron akong isi-share sa inyo na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po pala, mga kababayan, ganito na lang ho ang paninira nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Eto, babasahin ko lang. Sinisiraan nila ako dahil di nila makuha ang gusto nila. Oh, ayan na, naglabas na mga kababayan. Iba na ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Matapang na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Dati, karang taon, medyo mahinahon pa ang ating Pangulo, no? Parang iniintindi pa, mga kababayan. Pero sobra na kasi ang mga paninira nila na ginagawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mga kababayan, tingnan nyo. Ganyan na magsalita ang ating Pangulo. Diba? Sinisiraan nila si PBBM dahil hindi nila nakuha ang gusto nila, mga kababayan. Hindi nila nakuha yung gusto nilang makuha sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nilang hawakan si PBBM pero hindi ho yun nangyari. Na, ano yan eh, Marcos yan eh. May history ang mga Marcos. Hahawakan mo lang, didiktahan mo lang. Yun kasi yun, mga kababayan, ang punot dulo ng kanilang mga paninira sa ating Pangulo. Yun, hindi nila nahawakan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun talaga yun, mga kababayan. Dahil kung nahawakan nila si PBBM, tahimik yung mga yan. Request lang sila ng request. Sobra na kasi. Hindi na karapat dapat at di na katanggap-tanggap yung ginagawa nilang paninira, mga kababayan, at pangingialam ng past admin sa ating administrasyon ngayon. Diba? Ba't siya nangingialam pa? Yun na yung malaking katanungan eh, mga kababayan eh. Bakit siya nangingialam ngayon? Sa kanyang administrasyon nga, binagsak niya ang ekonomiya ng bansa. Nilubog niya sa utang ang Pilipinas. Ano ba ang nagawa niya dati? Tapos ngayon pupunain niya ang ating administrasyon PBBM, mga kababayan, sa ginagawa dito sa bansa. Isa kanya nga, hindi niya nga nagawa nung panahon niya. Ano bang nagawa niya, mga kababayan? Yung magmura, magpatay ng 30,000 sa AGK. Yung ba yun? Yung pinagmamalaki nyo ng mga didilis. Tuloy natin ito. Walang palakasan sa administrasyon ko. Narinig nyo, ha? Mga didilis. Walang palakasan sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang palakasan. Alam nyo na. Gusto kasi ito ng mga, gusto nila, hawakan nila si BBM porque, malakas ako sa Marcos, ganito, didiktahan ko lang yan, ganun. Ganun kasi yung mga utak nila, mga kababayan, akala nila, kaya nilang hawakan ang Marcos, mga kababayan. Okay. Walang palakasan sa administrasyon ko, kahit kakampi pa kita. Kung may kasalanan ka, managot ka. Yan, ang pamumulitika hustisya yan. Di ba? Rinig nyo? Grabe itong binitawan na salita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Totoo yan, mga kababayan. Kasi si PBBM, hindi na yan. Hindi na yan tatakbo sa 2028 Ang gusto niya na lang, trabaho, mga kababayan. Siya, pinopolitika pa siya Pinopolitika pa siya, mga kababayan. Diba? Nakikita nyo kung anong mga ginagawa nila kay PBBM. Sinisiraan ng ating Pangulo. At hindi lang pamumulitika. Talagang gusto nilang pababayin ng ating Pangulong Bongbong Marcos para mapadali pong mapaakyat ang kanilang gustong maupo na presidente. Pero yun, January 13, binantaan nila ang ating Pangulo. Nasa January 13 daw, may bago na silang presidente. Yun. Yung rally po ng INC, yun po yung pinagmamalahin nila, mga kababayan. Hindi umubra. Mga kababayan, peace rally yun, support ng INC. Ngayon, mga kababayan, iyak sila. Gumawa na naman ng another issue para bato sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba?
O yan na, mga kababayan, nagsilabasa na. Talagang nagsalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nilang hawakan talaga ang ating Pangulo. Pero hindi nangyayari mga kababayan dahil matalino ho ang PBBM natin. Maraming salamat ho at magandang araw sa lahat. Thank you.